And we have added details of a report of Rocky Ignacio of the President's State of the Nation address. President Aquino vowed to leave a legacy of inclusive growth, a more peaceful Mindanao, and wider opportunities for ordinary Filipinos when his term ends in 2016. In his fourth State of the Nation address, the President defended that the reforms implemented for the past 3 years are on the right path, like the strengthening of the education system through the K-12 program, TESDA training, better health services, and expansion of the conditional cash transfer program for the poor to cover families with children up to 18 years old. Hindi nga po nauubos ang mga Pilipinong handang makiambag na siyang ugat ng pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Ang strategiya, sagarin ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga nangangailangan. Hindi natin pakay maghintay ng trickle down. Hindi pwedeng baka sakali o tsamba lang silang daratnan ng mga biyaya ng kaunlaran. Ito pong tinatawag nating inclusive growth. Itong malawakang kaunlaran, ang mismong prinsipyong bukal ng bawat inisyatiba, bawat kilos, bawat desisyon ng inyong gobyerno. Ang may iwan na lamang ay ang ayaw sumama dahil hindi sinamantala ang pagkakataon. Ang ating pong batayang prinsipyo, malawakang pagkakataon ang susi sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Huwag po sana natin kalimutan na ang pagkakataon ay punla lamang. Kailangan itong diligin ng sipag, alagaan ng determinasyon at payabungin ng dedikasyon. The President noted that the government continues to strengthen the agricultural sector, and under his watch, the Philippines started to export quality rice. Nagsimula na tayong mag-export ng matataas na uri ng bigas. Ang layo na po talaga natin doon sa panahong sinasabing hindi raw natin kayang pakainin ang ating sarili. Datos na rin po ang prueba. Lumago ng 3.3% ang sektor na ito sa unang 3 buwan ng 2013. Triple po ang itinaas nito mula sa 1.1% growth noong parehong panahon ng 2012. Kaya naman, patuloy po tayong nagpupunla ng mga inisyatibang pihadong magbubunga ng higit na kaunlaran sa ating mga magsasaka. The President has asked Congress to pass 3 economic bills as well as a possible amendment of the presidential decree on the pension of AFP retirees. He also called on Congress to pass a basic law for the creation of the Bangsamoro at least before 2014. Nabuo na po ang Transition Commission na gagawa ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Tatapusin ito alinsunod sa mga prinsipyo ng komprehensibong kasunduan para sa kapayapaan. May pasapu sana ninyo ito bago matapos ang 2014. Sa gayong paraan, may sapat tayong panahon para makapaganda sa pag-alal ng bagong pamahalang Bangsamoro sa 2016. The President personally informed the public on the issue of land distribution in Hacienda Luisita for the farmer beneficiaries. Kung may 10 paksang paborito ikabit sa pangalan ko, ito Hacienda Luisita. Nais ko lang pong iulat na noong Pebrero, alinsunod sa utos ng Korte Suprema na kompleto na ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na sa Luisita. Ayon rin po, kay Kalihim Hill de los Reyes, sinimulan na noong nakalipas na linggo ang pagtutukoy ng bawat loteng makukuha ng mga benepisyaryo at magsisimula ng ipagkaloob ang mga titulo sa Setyembre nitong taong ito. Para naman po sa iba pang malalawak na lupain, matagal na nating inatasan ng DAR, DNR, LRA at Land Bank na bubuo ng balangkas kung paano mapapabilis ang pagproseso sa pagbabahagi ng lupain. The Aquino administration will also focus on disaster prevention and mitigation through the hazard mapping. The government has allotted 6.2 billion peso for flood prevention for Metro Manila. President Aquino ordered Justice Secretary Laila de Lima to file charges against the owners of structures obstructing the flow of water along waterways. Di po ba't narinig na ng marami sa atin? Waterways are inalienable. Ibig sabihin, ang daanan ng tubig para sa tubig lang. Ang problema nga po, kulang na nga ang dadaanan ng tubig
may mga gusali pang nag-aadlang sa mga estero at binabarahan pa ito ng basura ng mga tumitira sa paligid. Para po solusyonan ito, nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGU upang maayos na mailipat ang mga informal settlers. Inahanda na rin po ng legal team sa pamumuno ni Secretary Laila de Lima ang mga kaso laban sa nagtayo ng mga gusali na sumara o maharang sa mga daanan ng tubig. Hindi po tayo makukontento sa sisiyan. The President also issued a stern warning against those officials involved in the alleged Osamis Gang rob-out. Gayunpaman, may mga insidente nagmamantsa pa rin sa dangal ng ating kapulisan. Nabalita na naman siguro natin ang nangyari sa mga miyembro ng Osamis Gang na sina Ricky Cadavero at Wilfredo Panogalinga. Nahuli na, pero napatay pa. Tulad ng ginawa nating sa nangyari sa Atimonan, sisiguruhin nating mananagot ang sino mang pulis o sino mang sangkot dito. Gaano man kataas ang kanilang ranggo, kung sino man ang mga pasimuno dito, maganda lang kayo. Malapit ko na kayong makilalang lahat. On the issue of AFP modernization, the President ordered DOST to form a group of experts to determine the quality of military hardware to be acquired. Kailangan pong maging mas mahusay tayong mamimili. Hindi pwedeng palagi tayo nakasalalay sa sales stock ng mga supplier sa pagpili ng mga kagamitan natin. Inatasan natin ng DOST na buo ng grupo ng mga ekspertong hindi kayang bulahin ng mga supplier, lalo na po pagdating sa mga big ticket items. Ang patakaran natin, tamang pagkilala sa ugat ng problema, tamang pag-aaral na tutukoy sa tamang solusyon na maaabot naman sa pamamagitan ng tamang metodolohiya. The President challenged the public as well as government officials to protect the gains of the straight path of governance. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng illegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. Tinataya nga po ng Department of Finance na mahigit 200 billion ang kita na dumudulas lang at hindi napupunta sa kaban ng bayan. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka para tumakawani na to sa ahensyang mga ito ay tila nagsasabi marami pong gabi bago ako matulog talagang akin po iniisip kulang na lang yata sabihin nilang wala akong pakialam kung mapunta sa masamang loob ang armas. Wala akong pakialam kung ilang buhay ang masira ng droga. Wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang masakahan. Ang mahalaga, yumaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto. Kung matinukang kawani ng Bureau of Immigration, ng National Immigration Administration, ng Customs o ng kahit anong pang ahensya ng gobyerno, sana makiambag ka palalo. Hindi sapat na yumuko ka sa loob. Bahagi ng trabaho mo ay tila pagpigil. Bahagi ng trabaho mo ay ang pagpigil sa mali. Nasa tama kayo. Kaya huwag po kayong magtago. Padaliin ninyo ang pagnanais kung mahanap kayo. Paangatin ko kayo ng paangatin upang ibandila ang inyong mabuting ehemplo at mabago na ang maling kultura sa inyong mga naturing ahensya. Para naman po, sa mga kawaning walang balak tumalikod sa kulturang wawang, tapos na ang pakikiusap. Nagkaroon kayo ng 3 taon para ipakitang handa kayong umayos. Ngayon, hahanapin, kung hindi ko pa kayo nahanap, pero hindi ko pa nahanap, talagang lalahatin ko na kayo. Ngayon po, pasensyahan tayo. Isabay na rin po natin. Sabay na rin po natin sa pagbabago ang iba pang mga tiwaling mga membro ng civil service. Panahon pa lang po ng nanay ko, narinig ko na ang hirit na at ang sabi nila, ano ngayon? Kung utos na Malacanang, 6 na taon. Kailangan pong itama ang ganitong klaseng pag-iisip.
Nananawagan po ako sa Kongreso, suriin natin ang ating Civil Service Code at PD1. For the People's Television, Rocky Ignacio.